program sa ating devices, sa ating device po, para po ma-avoid po natin 'tong mga viruses na 'to or yung spywares and other threats po, kailangan lang po natin maging maalam which advertisement are bad or good po. So, yung next po is, yung ransomware. Ransomware from the word itself, ransom, its main purpose is to threaten to publish the user's information or data block access to it unless the ransom is paid. So, ito naman pong ransomware na to, ini-infect po nito yung ating computer and nagdi-display po siya ng message demanding a fee to be paid in order for your system to work again. Kumbaga po, kunyari po, nakukuha po natin 'tong mga ransomware na 'to sa mga, naki-click po nating link tapos biglang may lalabas po ay magse-send po sa email natin na may, nag-stop daw po yung gan'tong, software po natin and kailangan po natin magbayad para po mag-run po ulit itong system na 'to. Ito pong klase po ng malware na 'to, it's a criminal money making scheme that can be installed through deceptive links in an email, message, instant message, or website. Ayun po. The next naman po is yung spam. Spam, it is the unwanted email mostly from bots or advertisement to send to your email. Yung spam po, ito po yung mga bulk messages po na napupunta po sa ating um, emails or inboxes po na nagugulat na lang po tayo bakit napakadami na po nung message na 'to na nanggaling po sa isang site na pinuntahan natin. Yung eto pong, spam na 'to nagko-cause po siya ng problem due to the combination of unsolicited and bulk aspect. The quantity of unwanted message spam messaging system is drawn out of message and received due once. Yung next naman po is yung phishing. Yung phishing po is the unwanted accusations of someone's personal data like password and bank accounts and other credentials. Ito pong phishing na 'to is a cybercrime na tina-target po niya yung mga contacted emails, telephones, and text message po by someone po na nagpo-post or nagsho-show po ng mga legitimate, data po nila and maaari po itong mga data po na pinost nila or mga pinakita po nila sa ibang tao, maaari po yun, makuha and then po magamit po para po, ma-access po yung important accounts nung tao na yon magre-result po siya sa theft and financial loss po ng tao. Ayun lang po, sir. Okay, very good. Okay, so that concludes yung ating topic about yung mga threats, and the next group would elaborate more using legal considerations naman. So it is by intellectual property rights with a group of Miss ano ba to? Jemima and Fernando. Tama ba? So you could present your screen now. Naririnig po ba ako, sir? Yes, ma'am. Okay. So, good morning po. Our topic for today is intellectual property rights. So,
What is intellectual property rights? Before I discuss what is intellectual property rights, let me first define what is intellectual property. Intellectual property refers to the creation of minds, such as inventions, literary and artistic works, designs, symbols, names, and images that is used in commerce. So what is intellectual property rights? Stated that intellectual property rights are the lawful rights that occur in particular types of inventive work. Simply, intellectual property rights is the legal rights that provides the creators protection for their original works, inventions, or appearance of products, artistic works, scientific developments, and so on. Hello po. Good morning. So Yes, good morning. what is importance of intellectual property rights? The importance of intellectual property rights clearly stated by Burnett C. 2019 January 22, in which the purpose of intellectual property rights is to encourage the new creation, including technology, artworks, and inventions that might increase economic growth. Intellectual property rights increase the incentives for individuals to continue to produce things that for the creator, job opportunities, and new technologies, while enabling our world to improve and evolve even faster. In short, intellectual property rights are legal rights that provide creator protection for original works, invention, or the appearance of their product. There are four types intellectual property rights that we'll discuss by the next reporter. The four types of intellectual property rights are trademark, patent. Good morning po, naririnig po ba? Yes, ma'am, narinig ka po. Trademark, patent, trade secret, copyright. Next slide po. The first type of intellectual property right is trademark. A trademark is an easily recognizable symbol, phrase, or word that denotes a specific product. Halimbawa po nito yung swoosh po ng Nike. Tapos po yung phrase nilang just do it. Tsaka yung apple na may kagat. Pag nakita mo yung apple na may kagat, malalaman mo na kagad na yung product is from Apple, katulad ng iPhone or MacBook po. May tatlong symbol po yung trademark. TM, SM, at yung R. Yung TM po, ginagamit po siya for goods. Yung SM po, for services. Tapos yung R po, magagamit mo po yung R pag yung trademark po na ginamit mo is registered with USPTO or United States Patents and Trademark Office. Trademarks do not expire. Ang kailangan lang po ng owner, gamitin niya yung trademark niya ng tuloy-tuloy para po for protection na din po sa trademark na ginamit niya para hindi po magamit ng iba. Using trademark prevents others from using a company or individual's product or services without their permission. Next type na po ng intellectual property. Hello? Narinig po. Sige, go. Ito po, trade secrets. What is trade secret? Trade secrets are special intellectual property rights on confidential information which may be sold or licensed. Dito, paano mo masasabi na qualified siya as trade secret? Una, dapat commercially valuable siya at konti lang yung nakakaalam. Katulad lang yung sa mga fast food chain, yung mga secret recipe nila. Mga ganon. Tapos, ayun nga, yung sa example, yung Max Fried Chicken ingredients, Coca-Cola formula. Tapos, pangalawa, merong agreements na, merong confidentiality agreements para sa mga workers na bawal dapat ilabas yung information na yon. Dapat sa mga, dapat sa loob ng company lang siya. And, kapag
and mababiolate mo lang yung trade secret protection kapag kinuha mo siya or ninakaw at ginamit mo siya ng walang paalam. Ayun lang po. Next na. Actually, one of the examples na nandyan is yung sa kung nabalitaan niyo yung parang nilabas yung secret formula ng KFC. So, di ba parang sinasabi na merong 7 herbs and spices. So, nung isang dating crew naglabas ng yung formula noon. So, actually, yung employee na yun, and I think nag-serve siya yata ng 15 years sa kulungan. So, ganun kahigpit ang government sa intellectual property rights. Okay, so continue. Tapos na tayo sa IP, ano? Tama ba? Hello po? Hello? Yes Naririnig po. niyo na po? Okay po. Yes po. So, sa patents naman po, isa siya po siya sa type po ng intellectual property. So, pag sinabi pong patent, parang protect invention po. So, yung inventions, either a product or process. So, dapat yung invention mo, kailangan may yung functional at technical. Ito yung dapat, yung mga kadalasang tinitingnan dito, how things works, what they are made of, how they are made, what they do, or how they do it. So, next na dyan, mamaya. Sa next na ako papaliwanag. So, yung patent, ito dapat yung invention nyo, dapat bago, tapos inventive, para ma-protected by a patent. So, dapat yung invention mo, hindi pa nagiging available kahit saan, dapat unique. So, dapat hindi obvious product or process. So, yung, ano yun, itong patent na to allows you to prevent others from using your inventions for commercial for 20 years. So, ikaw yung magdi-decide who allowed to produce, sell, or import your invention na which you own a valid patents. Yun lang po. Okay po. For the last type of intellectual property is copyright. So copyright protects a massive array of different works. Copyright only protects the form in which idea are expressed and not the idea or concept itself. So ang copyright po is a form of intellectual property laws na nagpo-protect ng original work or authorship, including yung literary, dramatic, musical, and artistic works such as poetry, novels, movies, songs, computer software, and many more. So copyright po does not protect the facts, ideas, system, or methods, or in simple words, it doesn't protect all the intangible po, like ideas, concepts, principles, or themes na may impede yung creativity or investigation and innovation. So yung nandito po sa table na to is all of types ng work na covered ng copyright. So yan lang po. Thank you. Okay, so yung topic na yun, kung mapapansin niyo, ang daming word processing na lumalabas ngayon. Meron tayong WPS, meron tayong
Google Docs, meron tayong LibreOffice na document. Pero ang topic kasi doon, yung Microsoft Word, hindi nila pwedeng issue yung mga word processing na yun kahit kamukhang-kamukha siya ng Microsoft Word. Dahil yung process ang kinopya nila, hindi yung Microsoft itself. So, ang main goal lang naman natin is parang to have a pattern, pero hindi mo kukunin yung mismong yung mismong environment nila. Pero yung process pwede mo siyang kopyahin. The mere fact na meron tayong intellectual property rights, mga trademarks, kaya pag nakakita kayo ng logo, lagi siyang may nakakabit na ganun. So, akala natin siguro dati parang, ano ba yan? Ba't may TM? Bakit may R? So, ito na yung mga differences nila. So, we have to be aware kasi we will be innovating products, softwares, and kailangan natin malaman yung bawat isa na yun. So, we could not violate the specific role ng bawat isa. Okay? So, that ends IP. We'll move on to the next reporter. So, okay, you can start anytime. Sir, wait lang po. Wait lang po. Good morning po, sir. Rinig po ba? Yes, ma'am. Yung, kami po yung 7th group and yung topic po namin ay about sa policies and procedures. Next po.
A term policy from a Middle English term, policy, which means government or civil administration. That word was originated from a Latin politia, meaning polity, a politically united by a group of any kind, while a procedure came from French procedure, fact or manner of proceeding. Sabi daw po, yung word na or term na policy, ang pinakaibig sabihin po niya yung government. Government. Ibig sabihin kasi sa isang organization, meron silang policy, and yung policy na yun yung nag-govern sa kanila. Kumbaga, yung policy po, yung policy, yun po yung terms and conditions ng isang organization. While the procedure, yung procedure naman po, yun yung fact or manner of proceeding. Ibig sabihin, yun po yung mga sequential steps that carry out the policy. Yun po yung mga guidelines para ma-achieve si policy. Yan. These two terminologies are not interchangeable. Ibig sabihin, magkaiba kasi silang term. Hindi sila pwedeng magpalit na si policy magiging si procedure magiging si policy. Kasi magkaiba sila ng ginagawa. Yan. Kaya, interchangeable sila. Aaron. Yun. Dinig ako, sir. Narinig ka. Salamat, sir. So, yung topic ko is importance of policies and procedure in information technology. Pasensya na sa noise background nasa sasakyan kasi ako nasa bus. So, first is providing security due to the threats are on the rise for an organization. Yung kagaya ng mga nabanggit kanina ng ibang reporters, yung threats on the internet. Kasi before, usually ang threats lang naman ng mga organization yung manakawan sila physically, masunugan sila physically, yun lang yung makakapagpababa ng business nila. Pero ngayong digital age, nagkaroon ng bagong attack surface against organizations, which is the internet, no? Alam naman natin na talamak ngayon yung mga ransomware attacks, mga cybersecurity attacks, at mas lalong nag-rise yung threat kasi dati kasi ang uso lang i-hack yung website mo tapos nanakawin yung laman. Ngayon kasi may mga tinatawag na APT, yung Advanced Persistent Threat, no? Yung goal ng mga yun naman talagang sabotage, no? Hangga't maaari, gusto nilang hindi ma-detect na nandun sila sa loob ng organization nyo. Yun, so yun yung gustong protektahan ng mga policies ng IT. Sunod, fight threats such as ransomware. Fight threats such as ransomware, email phishing, and lack of security training yun. Through policies, matuturuan natin o may papakita natin sa mga subordinates ng isang company, ng isang organization, o sa bawat members ng organization kung paano hanggat maaari na maiwasan, ma-ransomware, ma-email, at ma-attack security. Kasi first of all, most ng mga may IT na di ba? So sila yung nag-enhance o nagtatry i-protect yung organization against these attacks. Guided on how an organization wishes to implement, operate, and manage technology in a way that enables the organization to meet legal and ethical considerations. Yun. So ngayon kasi, nanghihingi na din ang government ng assurance na hindi ka mag-aaroon ng for example, sa cybersecurity dito sa Pilipinas o sa iba pang mga bansa, pag na-attack ka na-hack ka yung organization mo, obligado ka na i-report sa authorities yung details ng attack at kung anong klaseng mga data yung na-access ng mga attacker. Pag hindi mo na-meet yun, kakasuhan ka ng authorities. Ganon. Tapos isa pa doon, kailangan
for data privacy naman, merong mga data privacy officer ang ang IT organization o ang organization, no. Sila yung naman nagpo-protect ng data. So yung data privacy officer, may mga legal authorities siya na legal tasks na kailangan niyang ma-accomplish para hindi siya makasuhan sa court. Next slide. Yan, what are the IT policies? Ito yung mga types ng IT policies, no. Next. Yan, data policy. Nakikita niyo yung screenshot? Diyan sa screenshot, makikita diyan is conversation, no. Sabi nung nag-text, "Hi, sana mapansin." Tapos yung reply nung isa, "Sino po ito?" Sabi nung lalaki, "Kurt nga pala. Nakausap mo na ako kanina lang." Tapos yung reply nung isa, "Yung sa PLD billing po ba or sa technical?" Tapos sabi nung nag-chat, "Hahaha, sa PLDT billing po. Hehe, hi." So dito, pinakita lang na nalabag yung data policy kasi hindi dapat nalilik yung information ng mga customers, no. So itong issue na to ay nangyari sa PLDT at yung gumawa, yung Kurt natanggal sa trabaho at naparusahan bale dun sa ginagawa nyo. Kasi ang pinaka-goal naman ng organization, especially dun sa may mga users, may mga nagko-collect sila ng data, is to protect the data. Kasi parang sobrang valuable na ng data ngayon. Sabi nga nila, yun mas valuable pa daw siya sa gold, yung data. Next. Yan, information access control. Tapos may mga meme na nagsasabi tungkol sa information access control. Sa information access control, sineset up siya sa isang organization para yung specific part ng organization, yung may mga certain access lang yung makakapasok. Diba? Hindi yung tipong physically, sa isang organization, hindi ka allowed pumunta sa mga level 3 site ng organization kung level 1 lang yung access mo. Sa mga system naman, hindi mo ma-access yung mga dashboards na may certain level of privilege kung walang privilege na ganun yung account mo. Yun. Mostly ganun, umiikot. Parang kung sakaling may ma-hack man na accounts o may ma-impersonate na personality, hindi ganun kalaki yung impact kasi pwedeng wala siyang administration privileges, ganun. Next slide. Yan, information technology policy. Sa information technology policy, ang sakop nito is mga information technology tawag dito, seminars para ma-awaken o ma-awaken yung minds o maintindihan ng employees yung kahalagahan ng information technology. Yan, next slide. Yun, meron ding policy ang mga company na bring your own device, no? Dito naman, kailangan merong tamang implementation yung bring your own device. Kasi kung alam natin, bawat company nagpa-purchase yan ng mga endpoint solutions, no? Kanina may na-discuss na mga antivirus, parang ganun, mga endpoint solutions. So every devices na nakakonect dun sa internal network nila, dapat secure. Kaso nanenegate yun na itong bring your own devices. Kaya kailangan ng strict implementation dito. Kasi once na yung binring mong device sa inside the network, may backdoor pala or 'di ba na napasok na ng attacker unwantedly. Parang dinala mo mismo yung attacker sa loob. So, yan. Yung bring your own device, kailangan i-implement strictly. May mga guidelines pa tong dapat sundin. Next. Yun, tech hardware purchasing policy. Yung nilalaman ng tech hardware purchasing policy, policies na kung paano tayo bibili ng hardware, kasi dadahin ganun, kung saan makakakuha ng tamang specs o tamang quality na hardware. Yet,
pasok sa budget allocation ng company. Yun yung kino-consider doon. Next. Policy for getting software. Ang isang importante sa pagkuha ng software ay yung quality. Lalo na ngayon, kung alam niyo yung issue tungkol sa SolarWinds, isang company sa US, no. Sila ay isang kilalang software, nagpo-provide ng software sa mga kilalang companies like Microsoft ganun. Sila ay biktima ng tinatawag na supply chain attack, no. Inatake sila, nalagyan ng backdoor yung kanilang application bago pa ma-install sa user. Nangyari yon once na i-update ng user yung kanyang software, no. Sobrang laki ng affected nito at tinuturong perpetrators yung APT-64 ng Russia, yung Cozy Bear. Pero under investigation pa raw ngayon. Pero yung point kasi, yung kailangan kung pipili ka ng software ng kailangan dun sa credible, yung kung sakali man na magkaroon ng mali, kayang i-handle ganun. Tsaka isa pa sa importante sa isang organization, hindi sila gumagamit ng mga crack software kasi given na yung mga software na yun may mga backdoors, no. Yun. Next slide. Yan, website policy. Since malaki yung internet at madaming mga may technical na kaalaman sa pag-penetrate o pag-test ng website security, kailangan i-secure kung ano lang yung mga dapat na meron sa website. Papabalik din dito yung data policy sa website kasi nag-input doon ng mga data. So sabi dito sa meme, first rule of Web Security Club is you don't trust user input. Kasi mostly yung mga user input nagli-lead yan into cybersecurity attack na tinatawag na SQL injection. Talagang nakakapag-send sila ng database command through user inputs, no. Tapos dito sa kabila, yung mga known types of website attack, yung SQL injection, denial of service, ida-down yung website mo, tapos yung social engineering, against naman to sa mga user ng website. Yun. So, bilang isang IT, kailangan ma-implement natin ng tama yung mga policy kasi ginawa yon to prevent loss, ganun. Kasi hindi naman natin secure ng totally yung ating organization. Sabi nga ng mga cybersecurity experts, expect na ma-hack ka. I-expect mo na ma-hack ka. Ganun. Kasi pag hindi mo ina-expect yun, mas malaki yung loss mo. Yun, sabi nga nila, no one is safe talaga. Perfectly safe. Next slide. Ayun, tapos na po yung slide ko. Thank you po. Okay, so that was very good. Hello. Actually, balikan lang natin yung isa sa mga pinaka-importante talaga sa websites. Actually, ang pinakamahirap kahit naman sa yung local software lang natin. Kapag nag-i-input na tayo, usually mga username password, ang pinakamadaling makrack kasi is password. Dahil sa SQL injection. So, yun yung, pag check kami ng Capstone, yan yung isa sa mga tinitignan namin. So, nag-i-inject kami ng SQL dyan. At, kasi diba, pag once nag-input ka ng username password, pag pinindot mo yung parang okay, o kaya submit, ino-open mo yung database mo eh. Ngayon, with the use of SQL injection, itatype mo siya dun sa keyword dun sa text box ng password. So, kunwari, mag-aano ka dun, mag-inject ka ng kasi ang pinaka-theory is password is equals to password. Parang password.text. Then, mag-i-inject ka dun ng where ganito ganyan. Parang, kasi hindi kasi pwedeng i-discuss yun pero ang mere fact nun, I would be pertaining to a new form na ilalabas ko lahat ng laman ng table mo. So to prevent that, that's why we use encryption.
So, encryption usually deals with rephrasing yung objects na nandun sa loob ng database nyo. We're using HMAC, EDS, basta yung mga ano ngayon. Ngayon, ang pinaka-theory kasi dito, kapag hindi ka nagkaroon ng encryption codes, primarily talagang ma-hack ka o hindi, at least secured yung database mo. Actually, yung hashing, kasi yun yung HMAC parang yung it's a 128 na tinitignan natin dito na usually 128 kasi ang pinaka-tina-target ng ng data breaching. May term sila doon yung kunwari gumamit sila ng brute force. Yan. So, gaano katagal nila bago makrack yung encryption code mo. So, ngayon yung mga kunwari, mga kaklase ko, mga nagdi-DIT, mga DDing, dyan nagpo-focus yung iba, which is yung cybersecurity. Ngayon, kapag nag-develop ka ng bagong security code, tinitest namin yung kung gaano siya katagal. Kunwari, kapag ang unit ng server is naka i9, gaano katagal niya bago makrack yun? Nakapagpalit ka na ba ng bagong parang enhancement code? So, yun yung bawat isa titignan namin level. Ngayon, may limit yan. Hindi pwedeng yung ginamit mo nung unang encryption code. After 1 year, yun pa rin ang gamit mo. So, hindi pwede yun. So, kailangan i-transform mo na siya sa different level of encryption. Kasi pinag-aaralan na nila yun. Once na na-hack nila yun, pag-aaralan nila, babalikan ka nila. So, without you knowing it. So, usually yung mga good companies, every year, nagpapalit sila ng code para hindi mabuksan yung encryption forms nila, yung parang yung pinaka-data table nila. So, yun yung ginagawa talaga ng mga cybersecurity sa loob ng companies. Okay? So, moving forward, punta na tayo sa policymakers. Hello, sir. Rinig po ba? Sige. Dito, yung sabi dito, ito daw po yung tatlong policy makers na hindi dapat mawala in creating policy since sila yung mag-take ng responsibility. Una, yung management committee. Yung management committee, sila yung gagawa ng desisyon kung paano organization na kung tatakbo, kung paano tatakbo. Yung board of directors naman, sila yung magsusupervise ng activities ng organization. Then yung executives, yung pinakamataas sa lahat, yung hawak. Yan tatlong yan. Ito, yung steps in developing policy, unang-una, yung determine the purpose. Siyempre, kailangan maging precise daw. Yung organization, kailangan ma-determine nila yung main purpose ng policy balak nilang i-develop para maging precise sa paggawa action dun sa policy i-develop nila. Then yung number 2, yung identify the person to coordinate policy development process. Kailangan may taong member ng committee na yung katulad nga ng sinabi ko kanina, mag-take ng responsibility kapag may katulad ng sinabi ni Mr. Vargas dun sa nalabag yung data policy. Kasi hindi naman. Sumunod, yung gather information, kailangan palawak natin yung information about sa policy na balak natin. May mga steps din dun sa paano. Yung una, yung mag-read policy documents on the same topic. Kasi kung same, halimbawa, yung data policies, halos lahat naman sila pare-parehas lang din na mismong general meaning na kung paano mo mapoprotektahan yung policy ng user. Kumbaga kung may same policy lang din naman, kopya mo na lang para save
saves times na rin. Tapos yung research legal responsibilities, then mag-organize na meeting para mapag-usapan kung anong paano basta mag-organize. Tapos read. Next is after makapag kalap ng information about sa policy sa paggawa, sunod is draft or isulat yung mga nakita or nakalap na information about dun sa data privacy. Sabi dito, kailangan daw para maging in short, maging precise yun para sa magi-implement nun para mabilis yung after nung mag-draft, ipa-consult natin sa mga nakakataas para ma-polish or ma-clarify yung meaning or ma-correct, kumbaga ma-correct yung policy bago to ma-finalize. Then once na after ng consultation dun sa approved policy, kailangan daw po yung final policy kailangan mag-officially accepted ng management ng tatlo para sa appropriate na Then after ng ma-approve, implement naman kung paano nila i-implement or i-apply dun sa mismong nila, organization yung policy na. Then yung last is monitor kung anong tamang, kung anong may mali, kumbaga irrelevant yung yung na-apply, then i-review kung paano aayusin, kung anong magiging mas precise yung then after nun i-revise kung ano yung tamang. Yun lang po, sir. Okay, so that was good. Okay, so let's move to the next. So, yung unang topic namin is IT procedures. Gaya nga na nasabi nung unang group, sa isang business or IT business, merong policy or guidelines na dapat sundin yung mga workers or employees doon.
Yung procedure basically, ibig sabihin, ito yung mga steps na dapat nilang sundin kung paano ma-implement yung mga policy or guidelines na yun. A well-defined procedure must be unambiguous, precise, and determine precise actions. Dapat daw, yung IT procedure, masasabing well-defined yan kapag unambiguous, precise, and determine precise actions. Dapat straightforward, hindi paligoy-ligoy. Tapos, pag binasa to ng mga worker, dapat alam nila agad kung ano yung dapat nilang gawin. The specific action should also detail when the action should take place, alternative actions, emergency procedures, warnings and cautions, and examples. At the same time, yung mga action na to, dapat pinapakita yung mga example kung paano natin magagawa. Warnings and cautions, at yung mga alternative action in case na hindi magawa yung action na yun. Next slide. Mali yan, Jess. So, ito yung mga steps na dapat sundin para magawa yung procedure. Para makagawa ng isang written procedure. Determine the purpose statement. So, para maging effective yung paggawa ng isang procedure, dapat alamin muna yung purpose or bakit ba kailangan gawin yun sa isang workplace. Step 2, identify an overview of the procedure. Dapat, ito na, iano na natin siya. Isipin mo na yung step by step, yung orderly manner kung paano magagawa yung isang policy or guideline. Step 3, recognize precondition of knowledge and skills. 4, consider the safety issues and other concern. 5, include equipments, supplies, etc. 6, outline the order of the steps and sub-steps. Sa paggawa ng written procedure, dapat kailangan natin iayon kung kaya bang gawin yun ng mga workers. Kailangan alamin natin yung knowledge nila and skills. Baka gumawa tayo ng skill na hindi naman pala, baka gumawa tayo ng isang procedure na hindi naman pala nila kayang sundin or gawin. At the same time, kaya mong consider yung safety issues and other concerns, yung equipments and supplies na kailangan gamitin in case. Outline the order of the steps and sub-steps. Yun, iano mo na. I-outline or summary, description yung bawat steps. Include graphics, illustration, models for the further understanding of the process. Para di naman boring yung procedure na yun, di ba? Since nasa tech stage na tayo, dapat naglalagay tayo ng mga graphics or illustration. Hindi yung simpleng text or rules step by step na ganun. And last, step 8, disseminate the procedure information in different media. Disseminate, ipakalat or sa iba't ibang mga social media, pwedeng sa Facebook, pwedeng sa group chat or pwedeng sa email o kahit na anong basta makakarating sa lahat ng worker yun. So, yun po. Sorry sir, hindi ko po full screen. Okay lang, wala problema. So, next is why it's important to follow rules and procedures at works. So first point, it is policies that determine the form of culture of organization. Company typically includes a few predefined rules and regulation at work, ensuring that everything goes seamlessly in right direction. So, syempre, kung kumpanya ka, syempre, alam naman natin na kung nagtatrabaho sa company, alam naman natin na may rules and regulation dyan. O kahit hindi sa company, kahit sa school, meron tayong sinusunod na na mga procedure. So, next, it is series of guidelines defined by the company that must be observed by workers and employers at the workplace. So, syempre kahit saan naman na mga public or yung mga company na hawak ng government or non-government
hindi sa gobyerno, syempre may binibigay pa rin silang guideline para masunod yung gusto ng company. Employees must be obey policies and procedure when working with the company. So, syempre, bilang ikaw na nagtatrabaho sa kumpanya, syempre, dapat mas nasusunod yung gusto nila kaysa gusto mo. So next is, if rules and policies are broken, then it will have strong negative impact on organization. 'Di ba kahit saan naman kapag nagpalya yung isang tao, kapag hindi nasunod ng tao yung procedure and policy na nilalaan ng kumpanya, katulad nung sinabi ni Aaron kanina na sa PLDT, so hindi nasunod yung policy na kailangan i-keep yung mga yung data, di ba? So naging impact dun sa PLDT, parang pinamimigay nila yung mga data ng customer nila. So kapag hindi mo nasunod yung mga mga procedure and policy na to, so syempre meron tong kaparusahan. So ano yung kaparusahan nito? Syempre, kung hindi ka makukulong, magkakaroon ka ng kaso at magbabayad ka doon sa damage doon sa tao and doon sa company. So ayun lang po. Hello po. Next po yung net neutrality. So net neutrality is about the rules of the road for internet users and about the relationship between the owner of those roads and the user. So yung net neutrality po, siya, lahat daw po ng content sa internet dapat ay treated equally. Kumbaga wala pong mabilis at walang mabagal. O halimbawa po, yung sa Netflix, ganon, Facebook, YouTube, yung mga matataas pong kumpanya ay pare-parehas lang po ng mga bandwidth sa mga baguhang company lang po na walang kakayahang magbayad ng ganong kalaki. Tapos kapag wala pong net neutrality, nagkakaroon po ng tinatawag na slow lane at fast lane. Na yung sa fast lane po, katulad ng mga Netflix, sila po yung mga nagbabayad ng malaki para sa mas bandwidth po, na kung saan na kapag ka sa Netflix ganon, hindi ka magbabuff. Hindi katulad ng slow lane na binablock yung mga nila. May mga part na yung mga ISP. Tapos nung time ni Barack Obama, nilabas niya yung regulation sa US na net neutrality, na kung saan lahat ng company ay pare-parehas lang po. Kaya yung mga bagong company, pumabor po 'yon kasi kapantay lang po nila yung mga malalaking kumpanya. Halimbawa sir, dito po sa EDSA, kung wala po 'di ba yung ba yan? Kapag may net neutrality po, yung EDSA po, yung kalsada doon, ganun po yung itsura, mabagal po siya kasi iisang lane lang po yung dinadaanan ng mga company. Na kapag wala naman pong net neutrality, parang po siya NLEX na merong fast lane na tinatawag. Yun lang sir. Okay yun. So next po sa report, naririnig po ba ako? Oo. Sige po. So legal content and treatment. There is a certain legal content for the customer to ensure that they can access what they want to, while also ensuring that some companies using these broadband networks will not interfere controls in the internet connection of the customer's home. So meaning po na dapat yung mga internet service providers natin is pinapakita nila or
um, i-display nila yung content ng bawat customers nila equally. So, meaning, sa ibang lugar, hindi pwede na mabagal yung paglabas ng content. Sa iba naman, hindi pwedeng mabilis. So, meaning equally dapat. Then, dapat, yung internet service provider natin is hindi nila kinokontrol yung internet connection nung bawat customer nila. Kasi, lahat naman na internet service provider alam nila yung data na ina-access ng mga customer nila. So next, in net neutrality, there are three must understand simultaneously. A collection of theoretical and a net neutrality principle, which mainly the principle which we should protect innovation, free speech, and competition on the internet. So meaning po, yung net neutrality is a principle na nire-required nga po yung mga internet service providers, iba pang ahensya like government na i-protect yung content, innovation, free speech ng mga bawat user. So, yung mga creator nila. So, next is set of legal rules and policies, internet policy statements, and the recently open internet rules. So, syempre, kahit na pare-parehas yung content na dapat ilabas, may set of legal rules pa rin and policies na dapat sundin. Like, like sa data privacy ng bawat user, saka nung creator. So, net protocols and internet architecture that can be direct on a technical level of how ISP discriminating among content services or application. So, ito nga, yung like sa atin, di ba, sa ibang lugar, dito sa Pilipinas, mabagal yung pag-load ng mga data sa internet. Unlike ibig sabihin, hindi pantay-pantay yung pag-supply ng internet sa iba't ibang lugar dito sa bansa natin. So, ibig sabihin, dapat equal dapat yung pag-supply nila ng internet or pag-deliver nila ng content. Then, isa pa rito is yung ibang sites is binablock ng ating internet service provider, which is dapat hindi nila ginagawa yon kasi according dito sa net neutrality is equally dapat na susupply lahat ng data or content ng creator. So, yun lang po. Low. Rinig po, sir. Yes. So, ang ako naman po is impact of net neutrality on 5G. So, based lang po sa pagkakaintindi ko dito, para sa akin is malaki ang impact ng net neutrality sa 5G. So, bakit malaki ang impact nito? Katulad ng sinabi ni Olivas na ang net neutrality is the principle that an ISP or internet service provider has to provide access to all sites, content, and application at the same speed, under the same condition, without blocking or preferencing any content. And net neutrality is the path to a free and open internet. So, kung i-apply natin ang net neutrality on 5G, ibig sabihin, paborito, lalo na sa mga consumers or users. Kasi pwede ka naman pag-access to different sites, then may mabilis ka pang internet without capping or limited services. So, mostly needed talaga to, lalo na sa mga developing countries. At lalo na dito sa Pilipinas kasi ongoing na rin yung 5G dito. And kaso sa Pilipinas, based sa research ko is walang net neutrality dito sa atin. Yung ISP dito sa Pilipinas is parang about sa competing or money lang yung naisip na parang ganun. So, halimbawa ng mga ISP dito is Smart and Globe. O sa halimbawa nun, si Smart nagpo-provide ng mga add-on packages for users para makapag-access to their preferred services such as YouTube, FB Messenger, iFreaks, mga ganun. Same lang din sila ni Globe. Meron din silang kanya-kanyang preferred services. Then, about sa internet speed, may different services pa sila sa internet. Kung mas mabilis na internet ang kailangan mo, mas mahal ang babayaran mo. So, kung doon ka lang sa pinaka mababa nila,
may chance na mababala talaga yung bigay ng internet. Then limited so hindi equally yung services nila, no. Then limited pa ang access mo sa mga sites kung ano yung mga prepaid services nila, dun ka lang may access, kaya badly needed talaga ang net neutrality sa Pilipinas, lalo na't may 5G na tayo dito. So next. So net neutrality, free internet and open internet. So katulad ng sinabi ko nila, yung net neutrality, ang net neutrality is the principle that internet service providers must treat all internet communication equally, fair services, and sinisecure niya rin ang freedom from different discrimination, no? And yung free internet naman, from the word itself, ito naman yung libreng access o libreng connection para sa lahat ng tao. Yun yung mga wifi, yung mga free wifi sa mga SM, mga ganun. Then open internet, same lang din siya sa free internet, pero meron siyang two competing freedoms. Yun yung freedom from discrimination, application, and freedom to engage its practices. So according to Damiani, di man sila parehas ng meaning, but gives principles and guidance accord. Sa collaboration nitong tatlo na daw to, tumutulong ito to distinguish o makilala yung mga underlying principles. It identifies adopted policies, decision making, access the policies of this in the context of the broadband internet access service. So yun lang po. Okay, so ito na yung last na reporter for 5.0. Okay, so yung next natin would be the group 9. Sino ba yung naka-assign sa group 9? Kami, sir. Different from Parang may natuturo dyan, Ay, opo, sir. Meron nga po. Sa bayan Okay. pala. Hindi, okay lang. Wala problema. Sige, share mo na yung screen mo. Tapos, i-send mo nga sa chat box yung group names nyo para mailagay ko sa ko. Okay. O, sige po, sir. Okay, sige. Tapos share mo na yung screen mo. Tapos, let's go forward. Hindi po namin sure, sir, kung makapag-report yung iba, sir. Kasi may problema yata sila. Hindi sila nag-chat eh. May problema saan? Sa utak ba? Saan sa sa internet connection ba? To get a good Ikaw mag-share. O sige, basta magre-report, tapos send mo sa akin kung sino-sino yung group members nyo. Then, tingnan natin kung ano magagawa natin sa mga group members mo. Opo, sir, wait lang po. Kung hagupitin ba natin sila, kung ano. Paluhin sa puwet. Sige. Sige, sir, wait lang po. Okay.
Sir, wait lang po, sir. Nagka-problema po eh. To help Sige lang. Walang problema. move to new Good afternoon po. Naririnig po ako. Sige, go ahead. Yun nga po. Yung i-report po namin ngayon is what is mobile computing. Mobile computing is set of abstract, although the location of its deviations. Mobile computing enticement from wireless communication, networking, ability to communicate via wireless links, ubiquitous and pervasive computing. Ayun nga, kung ano ba talaga yung nakakaakit sa mobile computing? Ayun nga, yung ano niya, tag dito. Hindi mo na kailangan ng physical link para makapag-communicate kahit saan, everywhere, kahit kailan. Pwede kang makapag-communicate, pwede kang makapagpasa ng bang video. Like yung gaya ng ginagawa natin ngayon, pwede kapag habang nagda-drive, pwede kang magturo. Katulad kanina, may nagre-report habang nasa bus. Yun lang po. Yun yung magandang halimbawa nun. Ano nga ba ang mobile computing? It is a type of interaction between human and machine through which during regular use, machine is supposed to be transported. Mobile computing has three aspects. Yun nga, ano yung mobile computing? Yung mobile computing ay yung interaction between dun sa cellphone or gadgets, computer, tsaka dun sa user. Mobile communication. Ano ba yung mobile communication? Yung isa sa mga aspects ng mobile computing is yung mobile communication. Yung mobile communication, ito yung nag-e-ensure. Halimbawa, ito yung siya yung nag-e-ensure ng kunyari, yung message mo, siya yung nag-e-ensure para makarating dun sa gusto mong pagpadala ng message mo. Mobile hardware. Ano nga ba yung mobile hardware? Lahat naman tayo dito eh. Aware tayo kung ano yung mobile hardware. Yan.
Kung mga hawak natin ngayon, yung ginagamit natin ngayon, ayun yung mga example ng mobile hardware, cellphone, ganun. Mobile software. Ito yung mga ginagamit natin sa, siya yung nagsisilbing pag dito. Siya yung mismong parang hindi gagana si hardware kapag walang software. Siya yung nagiging parang pinaka-action ng sa hardware ganun. Siya yung mismo nagpapagalaw dun sa loob ng hardware. Kung wala siya, walang silbi yung hardware. Lamang point sa akin. Thank you po. Hello. Mobile. Peg. Hello. Mobile computing characteristic. Number one, fixed and wide. Ang fixed and wide refers po siya sa operation ng fixed location such as home and offices. Number two, mobile and wide. Ginagamitan na po siya ng mobile device and wide connection. Example dito is nasa fixed location din siya such as home. Fixed and wireless refers to the operational of wireless device. Wireless device. This mode is used for installing networks such as in historic buildings to avoid damage by installing wires or at trade shows to ensure fast network setup. Ginagamit po yung fixed and wireless para po sa mabilisang setup at pag remove din po ng setup. Number 4, mobile and wireless. Sa mobile and wireless naman po, gumagamit na po dito ng GSM, yung gumagamit po ng 2 digital cellular networks and WiMAX. WiMAX naman po gumagamit siya ng last mile wireless broadband internet access. Mas malaki po ang sakop niya. Both lang din po ng GSM pero mas mabilis po ang connection ng nasa WiMAX. Mobile and wireless, Na-mute ka yata. Hindi ko marinig. hello po. Okay, sige, continue. Ang mobile and wireless naman po, unlike sa ibang nauna, hindi lang siya nalilimit sa maliit na location. Mas malawak na po yung nasasakop niya. Around po sa area na naabot po ng nagbibigay ng connections. Yun lang po. Okay, so next reporter.
Sino magre-report nito? Ayun, sir. Yan po yata yung report ng kasama namin na nagkaroon po yata ng emergency. Tuloy na lang po namin. Ayun po, application of mobile computing. Yung isa po sa application kasi sa vehicle. Men, balik mo na eh. Ang vehicle po ginagamit sa mga vehicles po, ang mobile computing, ang isa po sa ginagamit sa mga vehicles is yung at GPS or global position. At dito po natin matitrace kung saan po ang sasakyan. So, for exchanging information for emergencies, para po mas madaling ma-access ang security ng isang vehicle. So, kapag travel ng mga vehicles, in the same area, nagtitignan sila ng ad hoc. Isa po sa example nito is yung sa emergencies. Hello po, rinig po ba ako? Oo, sige. Yung sa vehicle po, isa pong example nun is yung Waze. Kasi nade-detect po doon kung saan pupunta. And another po is yung feature sa mga gandang kotse na may music. Tapos pwede ka po manood ng video. Doon po, meron din po doon yung feature nila na nakaka-detect ng weather condition. Doon po yung mga example po sa vehicle. And next po sa emergencies. Dito na po pumapasok yung sa ambulance. Sa ambulance po kasi 'di ba pag may emergency, meron po dun mga vital, makikita nila yung mga vital ng na-injured. Connected po 'yun. Meron po silang high quality wireless connection sa hospital kung saan pupunta kasi po kunwari may na-aksidente po tapos nag 50-50. Masi-send agad yung vitals ng na-aksidente doon sa hospital para pag napunta sa ER na-read na po para rekta ma-check na doon. Tapos pwede pa pong example dito is yung sa bangko po. Mga napapanood naman po natin, kunwari sa mga palabas sa Netflix, mga ninanakawan sa bangko, meron po silang button doon na pula. Tapos pipindutin lang nila, rekta na po tawag sa 911. Isa po yun sa mga high quality wireless connection pagdating sa emergencies. And isa po, hindi naman po emergencies, pero high quality wireless connection din is yung sa mga bangko po, mga BDO, mga credit card, debit card. Kasi isa po yun, pag isang swipe lang po, rekta na po rin yun sa bangko, madedetect na ng bangko kung ilan yung nagastos nila, kung ano yung mga payment nila. Yun lang po. Next step po. Okay, sige, next. Dito na lang po si Brandy, sir, magre-report, sir. Okay, sige, wala nang problema. Sige po, salamat po. Hello, sir. Good afternoon po. Ay, good morning pala. Ay, good morning. Yun. Sa akin, yung report ko po is agriculture. Paano po makakatulong yung mobile computing sa sa agriculture?
in case po sa pagtetest ng lupa, kung anong type ng halaman po yung mas best na itanim doon. Then weather forecasting para po malaman kung magtatag-ulan na or magtatag-araw para po maihanda yung mga halaman tsaka lupa. Then yun sa mga napapanood po natin sa hindi sila nagtatanim sa open field kundi sa loob ng parang facilities. Ayun lang po. Actually, yung sa agriculture na yan, meron tayong nagka-capstone na fourth year ngayon. Ang title nila is Smart Agriculture. Dito makikita nyo na gumawa sila ng greenhouse. Tapos monitored yun ng isang camera. So nakikita na yung environment. Tapos yung humidity, temperature, soil moisture, lahat ng data na yun sinesend sa cloud. So, yun na yung mga example ng mga smart greenhouse na yun. Emergence pa dito. Tapos, ang thing kasi nun is we are preparing it for machine learning. So, sabihin, yung mga data nakukuha namin doon, kunwari, Wednesday ngayon, gabi humidity, umaga, temperature, umaga, ganito. Pati din ng hapon, ang nangyayari. The next year, pag nakuha na namin yung mga prediction na yon, malalaman na namin kung uulan ba o hindi, kung anong magandang itanim dito sa plot na to. Yung tinatawag mga na indoor planting. So, yun yung mga innovations na yon. So, nagkakaroon sila ng multiple layer. Kunwari, pag sinabi natin na magtatanim ka ng lettuce, so hindi lang sa open field. So, para siyang naka-elevation. So, may mga levels yun. So, hindi lang siya isang plot, kumbaga multiple plot na parang levelated. And ang proposal nga namin next school year na magkakaroon ng hydroponics. So, ibig sabihin, hindi na siya sa parang sa soil magtatanim, kumbaga sa tubig na. Pero, ma-reach pa rin natin yung same level ng yung maaani kahit na water lang ang gamit. So, ganun yung sa agriculture. Okay, so next. Sir, okay na po, sir. So, wala tayong natarang reporters. Okay na? Okay na po. Thank you po. Okay. So, i-discuss ko na ngayon yung next topic. So, hanggang dulo na to para wala na tayong intindihin. Okay, so tayo ay parang hindi nyo na-discuss tong limitations. Alam ko hanggang 6.4 kayo eh. Hindi ba? Okay. So, basically, dito tayo natapos. Yan. So, dito naman tayo sa Okay. Dito tayo sa limitations of mobile computing. Automatic. Dahil mobile siya, napakaliit ng battery consumption niyan. Pero nauubos din yan. So, hindi naman pwedeng lagi nakasaksak ang mobile. So, ang pinaka-constraint talaga natin is battery life. Meron na tayong mga nagre-ranges hanggang 6,000.
MAH, parang gano'n. So, yun na yung parang tama ba? Yun ang alam ko pinakamataas eh. So, kung meron pa siguro mga pang-gaming na yun, once na naubos yung battery natin, wala na tayong communication. So, wala naman tayong parang feedback na, kunwari, iniwanan mo yung mobile mo na sabihin niya na low battery siya. So, kung wide range naman tayo. Tapos, meron din tayong mga interference. So, usually yung mga data transmission natin, kunwari, may mga masyadong malayo, nagkakaroon tayo ng mga data loss dahil hindi makarating yung data packets natin dun sa destination. So, nangyayari, kakaroon siya ng delay. Okay? So, pag nagkakaroon ng delay, pumapangit yung performance ng system. The next one is bandwidth. Unlike before, mataas na ang mga bandwidth specifications natin ngayon. So, kung dati, ang bandwidth mo lang is parang 1 Mbps. So, ngayon, medyo nasa 30 Mbps, 60 Mbps. So, yan na yung mga data transmission ng bandwidth natin. So, mas maganda na yung allocation natin. Dynamic changes in communication environment. So, pag kunwari, nagkaroon ka ng signal power variations within an area. So, yung ganun pa rin. So, nagkakaroon siya ng delay dahil nga, tandaan nyo, kapag yung source ng data, nagbato siya ng packet sa destination, parang sa pinaka-destination, at hindi nagbalik ng acknowledgement yun sa source, which is we called handshaking. So alam ko na pag-aralan niyo yun sa sa networking. So pag hindi siya nagkaroon ng handshaking, magbabato siya ulit ng same data. So kasi ganun yung ginagawa niya. Kaya kung minsan napapansin niyo kapag nag-upload kayo o kaya nagda-download kayo, minsan mabagal yung process kasi ngayon yung inaantay nila yung pagbabalik ng data eh. Yung source, inaantay niya yung acknowledgement na, uy, natanggap ko na yung data na yan. So magpapadala siya ng bago. So pag naputol yung connection doon, minsan nag-stop na yung yung pagda-download nyo kaya pag-upload nyo. So you have to re-upload ulit. So start from 0%. Meron din tayong network issue. So discover the connection service to end connection consistency. So parang ganun lang din yung ginagawa niya. So pag nag-change kayo ng protocols, yun, isa pa yung sa pinakamahihirap. Kasi nga, from MAN to LAN, medyo masalimuot yung pagsiset-up nun. So, we have different wireless standards. So, ito, alam ko, dinaanan nyo na to dati. So, you could just, parang, basahin nyo na lang, na total na sa inyo na naman yan. Pero, dito naman tayo sa actually, itong advantages of mobile computing. It's very common naman para sa ating lahat. So, we don't have to reiterate naman yan. So, basta increasing of productivity, entertainment, portability, and cloud computing. Yan lang naman talaga ang involvement ng mobile computing. So, yan yung parang pinaka-major advantages ng mobile computing unlike before na wala naman tayong, ang mobile lang naman natin is parang mga 40 pads. So, ngayon, ito na yung pinagkakaabalahan natin. So, usually, we're moving towards mobile computing. Okay, so meron tayong machine-to-machine. So, sabi nga kanina, di ba, yung pag sa cars daw, sabi niya, emergency, ganyan. Actually, Isabela State University has a project ng Smart City. Ibig sabihin nun, kunwari, merong may emergency. Sasabihin ng ambulance dun sa system na meron silang emergency. Lahat ng traffic light ngayon, ipapag-go niya kung saan yung best route from the ambulance papunta sa destination niyang hospital. Okay, so parang i-stop niya lahat ng ng intersections. Ang ipapag-go lang niya is yung dadaanan ng ambulance. So that's one way of smart city project would come up. Tapos na-determine din niya, kunwari, mahaba na yung, kunwari, sabihin natin sa Muson. laging nilang pinapadaan yung isang way. Kasi yung isa, sobrang haba na nung congestion niya.
So, kapag meron kang smart city, malalaman na niya kapag nag-exceed ka na dito sa number of vehicles na 'to, sila naman dapat yung mag-go. So, we're using parang image processing na. So, nakikita na yun ng CCTV camera na masyado ng marami. So, nag-iisip na yung computer na, sila naman ipapag-go natin. So, parang ganun yung pinaka-theme niya. Okay, so meron tayong mga communication niyan. Meron tayong radio frequency, so RFID sensor, cellular or Wi-Fi networks, and computing software to analyze data and make decisions. So, yan lang naman yung tinitingnan natin. So, meron din siyang para sa healthcare. So, how does it work kapag healthcare? Usually sa matatanda yan. Kunwari, sa home for the aged, lagi siyang umaalis ng perimeter. Kaya yung matanda, lagi siyang umaalis kasi parang may hinahanap siya, ganyan. So, ang gagawin mo, bibigyan mo siya ng device para ma-locate mo kung nasan siya. Parang ganun. So, wala pala yung image dito, hindi ko pala nailagay. Pero usually, meron silang mga devices na nakakabit sa kanila. So, didetermine nyo through access point, malalaman ng mga nurses saka doctors kung saan yung allocation nila at that time. Okay? Meron din tayong machine-to-machine automobile. Sabi nga nila, yan lang yung tinitignan. Kunwari, malapit ka na bang mabangga? So, i-detect na niya kagad. Anong gagawin nung mga sasakyan? Iiwas ba? Magbe-brake ba? Sino ba ang magbibigay? So, kapag nasa automobiles na yan, yun yung tinatawag natin parang pwede ka na mag-autopilot. Parang ganon. So, meron tayong social mobile analytics and cloud. So, tinitignan natin dito na kunwari gumagamit ka ng social media. From your mobile, punta ka ng social media, kung ano man yung interaction mo dito, isa-save yan sa database. Then, nagkakaroon sila ng data mining doon, then bibigyan ka nila ng analytics. So, one example dito, kunwari ako, tingin Facebook ako, ang mga tinitignan ko laging mga groups ay yung researches, meron ako doon yung kunwari, pag yung medyo nakakatawa, ganyan. So, pag kiniklik ko yung link na yon, sinesave yun sa database ng Facebook. The next time na nag-open ka ng Facebook, yun na yung mga ipapadala sa'yo ulit. So, kung hindi nga napapansin, the most frequent na nakikita yung mga ads is tungkol dun sa last na kinlik yung parang movie clip o kaya ito ay isang organization. So, puro ganun yung ibibigay sa inyo. So, that's how data mining sa Facebook works. Parang ganun. So, binibigay nila yung information nung user doon sa mga clientele na yun. O, kunwari kami, mahilig kaming kumain. I search para sa mga foods, ganyan. Punta ako papadeliver kami. So kung nakikita niyo yung ano ko, profile ko sa Facebook, so, syempre, bumukbang kami. So, talagang inaano namin na ito yung mga services na gusto namin. Gusto namin na pupunta kami sa isang lugar, kakain kami doon. The next time, yun yung laging binibigay sa amin na information. So, yun ang laging titignan natin. Tapos, kung makikita natin dito, this is one of the most famous na app ngayon. Ito yung mga Pathfinder na tinatawag. This is Waze. Kasi pag yung nagmo-mobile kayo, nagmo-motor kayo, may sasakyan kayo, you tend to go na somewhere na medyo malayo, yan. So, ito yung mga Pathfinder na talagang very useful para sa amin. We use Google Maps tsaka Waze. So, simultaneous, tinitignan namin kung saan yung pinakamadaling daan. But personally, I do recommend Waze. Kasi, kung makikita nyo rito, there are icons. So, pwede ka mag-report. Kunwari, in this instance, dyan may traffic jam. So, ang user, pwede niya i-click yan. Click niya. Tapos, i-allocate, alam na yung Waze kung nasan ka banda. Kukumpute niya kung gaano katagal yung dito, yung pinaka-traffic. From nag-start ka dito,
yung speed mo, kinocompute niya hanggang sa makaalis ka dun sa traffic na yun. The next time ngayon na may dadaan dito, yun ang ibibigay yung information. So, that's how Pathfinder works. Okay. One of the most powerful, alam naman natin, Google talaga. They have absorbed tremendously yung mga system, mga applications na kakailanganin mo, kinumpile na nila into one. So, dati, di ba, parang Microsoft. Lahat meron na sa Microsoft. Meron yung Microsoft Outlook, Publisher, and stuff like that. Word, Excel, PowerPoint. So, ngayon, ang ginawa ni Google, gumawa siya ng parang ganun. And naglagay pa siya ng mas maraming add-ons. Kung nakikita niyo, meron yung Google Hangout. Hangout means na para siyang messenger. So, lahat ng merong Google account, pwede kang mag-message doon. So, parang Facebook. Meron tayong Classroom. Meron tayong mga forms. So, yan na yung parang inclusion ng lahat ng kakailanganin natin. So, it provides certain applications na parang feeling mo yun na lang kakailanganin mo. So, yun, nakakagutom naman. Okay, so sa food industry, we all know na simula na nag-quarantine, talagang hindi ka pwedeng mamalengke ng basta-basta. So, usually, kunwari, meron ka namang something, magpa-deliver ka. That's why most of the applications, they took advantage of this pandemic era. So, they created GrabFood, Foodpanda, LalaFood, and Angkas. Okay. Dahil hindi na nag-work yung Grab dati, unlike before, they have converted usually yung mga part-time nilang yung Grab na taxis nila into GrabFood na lang. Kasi they have to earn a living na mawawalan sila ng market. Then, actually kasi ang pinakamalakas ngayon, di ba meron tayo dito sa Bulacan, meron tayong Ride It, tapos meron din tayong, nakalimutan ko yung isa. Basta, there are upcoming food deliveries. Dahil ayaw na ng food chains ng mag-hire ng delivery services kasi ginagastos nila yun, tapos meron pa silang maintenance sa motor. So, ang pinaka-application is magbayad na lang yung users ng sila na magpapadeliver, which is minimal lang naman. Okay? So, nagbigay lang ako ng isang parang example dito. So, how Android app, parang pinaka-basic lang, how to input, how to post something sa isang mobile app. So, alam ko naman na meron kayong mobile dev na subject. So nagbigay lang ako ng example dito, how to do it. So, kung then basa-basahin nyo na lang, medyo mahaba yan. So, actually, this is a step-by-step. Yan, so kung meron kang, kinuha ko yung first app, so enter message, tapos send. So, kung paano siya gumagana, yung user interface niyan, how to lay out, yan. So, nilagay ko lang dyan lahat. Pero usually, ito ay binigay na naman din sa mobile dev nyo. Okay. So, punta tayo dito. So, meron tayong introduction to web development. Meron din kayong web development. So, nilagay ko lang dito para makombine lang natin sila lahat. Kasi, mobile application and web development are actually the emerging technologies. Kailangan malaman nyo sila para pag na-combine nyo sila, mas maganda yung output. So, doon naman talaga leading towards lahat ng capstone na tinitingnan namin. So, kung maganda ang foundation nyo sa mobile app, tsaka sa web development, pag nagtrabaho na kayo, yun yung pwedeng maging trabaho. So, yung mga applications. Pero, tinitingnan natin dito, how does it, paano ba sa English yun? Kasi hindi ako magaling sa English eh. So, paano ba binabato yung data?
So, meron tayong tinatawag ng mga protocols. Ito yung tinatawag natin TCP/IP protocols. Transmission Control Protocol saka Internet Protocol. So, sa networking nyo, alam ko, pinag-aralan nyo na yan. So, kailangan kasi merong nagja-jive yung dalawa na yan. Okay? Meron tayong IPv4 saka 6. So, malalaman, alam ko, siguro sinabi na sa inyo kung paano siya nag-work. Yun dun siya nagsisimula. So, yun yung pinaka-foundation talaga ng networking. How they communicate, how they transfer packets, how they acknowledge packets, how handshaking works, paano nagkakaroon ng RAP, yan. So, lahat ng mga protocols sa yan, kunwari meron kang file server, yan yung mga tinitignan natin. Okay? So, ito yung pinaka-basic setup. Meron kang client, meron kang connection, meron kang server. Ayan yung pinaka-basic. So, usually, file transfer protocol yan, ang mga FTP. Tapos, meron kang mga simple gadgets ang in-between. Ngayon, paano ba ito nag-work? Kunwari, meron tayong mga clients. Ito yung ating FPS, yung mga file printer servers. Meron tayong printer dito. So, kapag yan ay output, usually, single lane lang yan. Pag clients natin, pag ito yung server, dual points lang yan. It's very simple setup. Pero pag yung kunwari, nandun ka na sa field, servers could go as big as parang isang room. Natin yung laboratory room natin. Nung nagpunta ako sa provincial government natin sa may Kapitolyo, yung server nila ganun kalaki. Ganun karami yung hub nila, yung server nila, sobrang laki kahit naka SSD na sila. So, talagang sobrang laki noon. And I think they're expanding pa yata for another room kasi sobrang daming files na kailangan nila i-save doon. Okay. Ito yung ating application component. So, meron tayong data management, T pala yun. Data management, application logic, saka presentation. Ito yung tinatawag natin yung mga logical tier natin. Ito yung ating team client, hanggang presentation lang siya. Ngayon, pag yung FAT yung client natin, so they go from application logic hanggang presentation. Okay? So, how does it differ? Ano ba yung kailangan natin? Ito, yung mga parang observers lang natin. So, sila yung mga nasa likod. Data management, sila yung mga nandun sa likod. So, application is the one in between. Okay? So, bakit itong presentation, pwede siyang pumasok dito sa FAT client? So, basically, ang ginagawa natin is permission-based. Pag mas malaki yung binabayad nila sa atin, so they could use the applications we're using. So, that's how it works. So, pero hindi na pwedeng i-penetrate yung data management kasi from the back end, iba ang may hawak ng back end sa front end. Okay? Meron din tayong types of servers. Ayan, ito yung sinasabi ko. Kunwari, meron kang mail servers, proxy servers, web servers. So, dyan tayo kumukuha ng mga data. Usually, kunwari, nag-file saving ka, meron kang Google Drive. It represents FTP servers, yung file transfer protocol servers, yung mga chat servers natin, kunwari, mga Hangout, mga Messenger. So, yan yung may mga hawak dyan. Mail servers, Gmail, Yahoo. So, yun yung, iba-iba kasi yung protocol na ginagamit natin. Iba-iba yung servers na kailangan natin. Pero as users kasi, hindi natin siya nakikita. Kasi ang ginagawa lang natin, we just use. Pero actually, ang mga nahihirapan dyan, yung mga nasa backend, sila yung mga web programmers. So, yun yung pinaka-theory ng BSIT. Is mahirapan ka mag-program, gumawa ng kahit ano para gumaan yung buhay ng users. So, pag hindi mo na satisfy yun, ibig sabihin, hindi ka magaling na programmer. Kasi yun yung unang-unang kailangan mo is customer satisfaction.
So, meron tayong mga advantages at disadvantages. So, let's just go through. Pero ang pinaka-importante dyan kasi is ito, security tsaka easy maintenance. Tandaan nyo kung kunwari programmer kayo, hindi pwedeng ikaw lang ang gagawa ng isang web page o isang website. Usually, it's a team effort. So, kapag pangit ka mag-program, hindi maiintindihan ng kabilang shift kung paano mo siya ginawa. Hindi nila kayang i-troubleshoot yun. Hindi nila kayang i-maintain yun. Ikaw lang ang makakagawa nun. Which is napakapangit. Kasi dapat ang ginagawa natin is it's more on paano ba sabihin niya? It's more on may format kayo for programming. So, when we say format, ito yung tinuturo actually namin na may indention, yung naming of text box, naming of buttons, para hindi siya malilito, meron kayong common field na tinitingnan. So, sa security naman, usually yung mga hashing, basta yung HMAC, AES, parang ganyan. So, yun na yung tinitingnan natin. So, kahit na sabi ko kanina na mabuksan nila yung database mo, hindi nila maintindihan. Kasi encrypted yung data mo. Pero pag yung estudyante kasi hindi masyadong nakikita yun. Okay. So, there are 5 actually na applicable na visual elements. So, ito, nakuha, personal ko to, na nakuha ko sa internet. Sabi ko, ito yung pinakamaganda. Pero hindi lang naman ito yung actually kailangan nyo. So, pero ito yung pinaka-basic. So, automatic ito yung layout, color, graphics, font, and content. Tandaan nyo, kunwari, ang client nyo is mga 60 years old, 50, kunwari, mga medyo malapit na mag-retire, parang yan. Dapat ang kulay nila, kulay ng background is white, ang font niyan ay medyo malaki, ang color combination mo is medyo magaan sa mata. Yan. So, dapat ganun mo siya tinitignan. Ngayon, kunwari, ang field naman ng gagawa mo ng website is parang rakista. Kailangan ng background mo is black. Ang font mo is red. Parang ganyan. So, it depends on the client. Okay? Hindi pwedeng yung personal touch mo doon sa project ay lumabas. Dapat ang lalabas doon is yung kung ano yung gusto ni client. So, yun lagi yung tinitingnan natin doon. Sino ba ang target client mo? Bata ba? Pag bata yan, kailangan colorful yan, kailangan attractive yan. So, pakita mo sa mga elementary school na kaya sa mga 3 years old, anong tingin mo dito? Maganda ba to? Kung feeling mo mga 5 minutes, natutuwa pa rin sila sa design mo, ibig sabihin maganda yun. Kasi sila yung magiging client mo eh. Pero pag kunwari, pag tinignan pa lang nila, umalis na kagad, ibig sabihin, hindi maganda yung layout mo. Okay? User-friendly design elements o navigation, so madali ba siyang i-scroll, ganyan. Compatibility sa Opera, sa Firefox. So, usually, lang naman yan eh. CSS lang naman nagdadala dyan eh. So, well-formatted content, easy in accessibility. So, yan naman, hindi masyadong, yan. Ito, tinuro na sa inyo to. Tama ba? Tinuro ba sa inyo to? Parang tulog na yata. Wala akong nakikita sa chat box Tinuro na ba sa inyo to sa web designing nyo? Opo, sir. Okay. So, actually, madali lang naman to eh. Meron tayong, ito yung 16-bit dati, way back 1990s. Tapos, basic HTML, yan. So, ang ating BG color, ganyan. So, text. So, ito yung dating mga format kapag 16-bit. Kapag ito ay hexadecimal na ganito. So, alam naman natin na the first two represents the red, second is the green, and then the blue.
So we have a wide range of combinations of 255, 255, 255 combination of colors. So depende na sa inyo kung paano siya gagamitin. Kung ano yung pinaka-applicable sa mata ng client. So yan lang naman. So actually that's basically it. Napakasimple ng nung subject na to. Kasi natapos na natin ng pag ganun lang. Pero ang maganda rito kasi it's how you deal with the applications beyond. Kaya sabi ko sa inyo, yung una, yung mga theories natin, it would not be feasible kung babasahin mo lang siya. The trend now is you have to build something innovative. Kaya nga 'di ba ang topics natin is trademarks, patency, copyrights. Kasi nga wala tayong ibang pupuntahan. We could not go back kung ano yung mga nagawa na nila eh. We have to innovate kung ano pa yung pwede natin gawin. So actually, that's the challenge of the BSIT program na ano pa ba ang hindi nagagawa? Diba sabi nga sa Lazada, iniisip mo pa lang nasa Lazada na yun. Actually, sa IT, iniisip mo pa lang nagawa na siya kahapon. So, kailangan may maisip ka pa beyond dun sa pangangailangan mo. Kasi lahat yan through machine learning, pinag-aaralan na yan. So, what more could you contribute? What more can you do? Kunwari, ito sabihin natin, yung smart greenhouse, meron na yan. Parang way back 2000 pa eh. Gamit Arduino, Raspberry Pi. Pero ano pa yung kulang sa kanya? Kunwari sabihin natin, sa image processing, pag nakadetect ka ba ng kotse, yun na ba yun? May kulang pa ba? Yung bang mga bicycle na ginawa ng Google na self-driven na kapag sumakay ka, hindi ka tutumba, okay na ba yun? So, isip kayo ng mga bagay na tingin nyo na kaya nyo gawin. Then, malang mo, yun ang pumutok na next big thing sa market. Yun yung gawin yung capstone. So, tingin nyo, yung ano bang makakatulong? Ano pa bang kulang? So, start within the house. So, kunwari, yung ginawa ng isang capstone ngayon, parang ginawa nila smart na electric fan using fuzzy logic, parang ganyan. So, kinompute nila yung temperature, humidity, tapos binibigay nila kung ano yung lakas ng fan. So, kahit hindi mo hawakan yung electric fan, alam na ng electric fan kung anong number yung pipiliin mo. So, parang something like, parang napakasimple, pero pag inisip mo, oo nga no, pag dumaan ka lang na ganyan, alam na niya, na-detect niya yung tao, bubukas ng electric fan. Ganun lang kasimple. Okay. So, nakapag-submit na ba kayong lahat dun sa Google Drive natin ng presentation nyo? Okay. Yung mga quizzes, yung short quiz, dun nyo na rin ipasa. Tapos, yung mga sagot, PM nyo sa akin. Yung answer key. Huwag nyo na i-post doon. Nakakahiya naman sa akin, di ba? Baka naman masagutan nyo kagad ng perfect. So, i-PM nyo sa akin yung sagot, pero yung questions, i-upload nyo sa Google Drive natin. Okay? So for now, the session ends. Meron pa ba kayong tanong bago tayo maghiwa-hiwalay? Okay, so mag-open cam muna tayo para ano? Ano yan? Coverage ng exam.
Ano ba 'to, final exam ba ang pinag-uusapan natin dito o yung ano, yung mga quiz lang? Okay. So, final exams next week. I won't be giving any projects. Siguro magbigay lang ako ng small research tungkol dun sa topics niyo. Then, I think that's it. Para hindi na kayo mahirapan. Doon na kayo sa ibang subjects na mag-focus po na. Okay, sige. Open ka muna tayo. Mag-screenshot lang tayo. Alam niyo naman, kailangan to. Baliktad pala yung camera ko. Kaya pala hindi ko makita yung sarili ko. Yan. Okay, ready na? Ready? Asan na iba? Parang tulog na yata. Okay, ready tayo. 1, 2, 3. Okay. Okay, pwede na yun. Wala ka ng kape? Okay, so yung ano natin, yung exam natin, magpo-post na lang ako kung kailan. Tapos yung coverage, sabihin ko lang din. Kasi ano na yun eh, parang 3? Alam ko chapter 3 to 6. Parang ganun din. Pero let's shorten it. Gagawa lang ako ng mas simpleng exam para pumasa na kayong lahat ng matataas ang grades nyo. So alam naman natin na medyo mahirap yung pinagdadaanan natin ngayon. So we have to be considerate. Basta ang kailangan ko lang yung mga hindi ano ngayon, yung what I mean, hindi nakapag-report, they just have to submit yung report nila through mag-record na lang sila ng report nila tapos i-send nila sa Google Drive para magkaroon sila ng grade. Okay? So sabihin natin sa kanila yon. So for now, thank you very much sa pakikinig, and if there are no questions, anytime you could leave the room. So thank you very much. Good morning.